po bang mag-provide ang Good Share ng mga kahit general details kung paano yung 125 million na iyon ay ginastos? Correct. Kasi nakatanggap tayo ng balita Fake naman dito, ito. more than 250 million ang extraordinary fund ni Risa Ontiveros. Kaya ayaw niyang pabuksan. So kung hindi totoo yan, buksan niya. So talaga Magandang morning po sa atin lahat, mga kababayan. Kinasuhan sa Supreme Court itong si Vice President Sara Duterte dahil sa confidential fund noong 2022 na nai-transfer mula sa contingent fund ng ating Pangulo papunta sa Office of the Vice President. Sino-sino nga ba ang nagreklamo? So puntahan natin maya kunti lamang, mga kababayan. Una nang tinanggalan nga ng confidential fund sa Kamara, itong si Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabatikos at tila ba pinagkakaisahan nga siya na Tamba at itong Makabayan. Kasama pa ang ilan sa mga kongresista na bumaliktad at nilaglag nga ang mga Duterte. Isa nga dyan yung anak ng ating Pangulo na si Sandro Marcos. At nagpasa pa sila, mga kababayan po natin, ng House Resolution 1414 para dipinsahan umano ang House of Representatives dahil sa ginawang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kini-question ang kanilang extraordinary expenses dahil na halungkat ito nung tinanggal nila ang confidential fund ng Vice President. Dahil tinanggal nila ang confidential fund pero sila may secret fund or extraordinary expenses na hindi pinapaalam sa taong bayan at hindi rin nagsusumite ng mga individual report ang mga kongresista. So ito ang na-find out nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon ina-atake umano sila. Okay, yan ang grupo sa House of Representatives. May iba na namang grupo na mga dating tauhan at supporter ni dating Vice President Leni Robredo. So ano yung kanyang purpose? Bakit sila lumalabas ngayon, mga kababayan po natin? Ang kanilang hinihingi sa Supreme Court ay ideklara umano ng Supreme Court na unconstitutional yung pag-declare o yung pag-transfer ng fund mula sa contingent fund ng Office of the President to the Office of the Vice President. Itong 125 million na umano'y ginastos nga ni Vice President Sara Duterte within 19 days dahil huli na ito bago na-release nga, mga kababayan po natin. Ang mga petition na naman, itong tinanggal nga ni Pangulong Marcos na Finance Undersecretary Maria Shilo Magno at lawyer Barry Gutierrez na siya naman ang spokesperson ni Leni Robredo. So titingnan nyo, mga kababayan po natin kung sino-sino ang mga taong ito. So ito sila, mga kababayan po natin, na obviously sila ang galit na galit kay Vice President Sara Duterte dahil hindi nga nanalo ang kanilang manok plus mahina ito. So ngayon, ang gusto nila sirain itong si Vice President Sara Duterte dahil posibleng may plano na naman itong si Leni Robredo na tatakbo sa 2025 sa pagka-senador. Kaya posible itong paraan na ito, yung pag-iingay nila ay kinukonek nila kay Leni Robredo plus ang kanilang manok kasi, itong si Risa Ontiveros. So para bumagsak na bumagsak itong trust rating at survey sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte, binabakbakan nila ngayon, mga kababayan po natin. Na alam nila umano na wala namang patutunguhan ang kanilang pag-file ng kaso dito sa Supreme Court dahil na-ideklara na ng Supreme Court na legal ito. Plus, bakit si Vice President Sara Duterte lang, mga kababayan natin, ang pinag-iinitan nila, hinihingi niya lang naman ang pagdidesisyon either ibigay o hindi ay nasa Office of the President. At yung paggastos niya ay diniklara niya agad doon sa kuha kung paano niya ginastos. Lahat yon ay liquidated at confidential ang report na yon. So, walang diniklara ang Commission on Audit na mayroong disallowances sa confidential fund ng Office of the Vice President. At pwede nila ito kasuhan kung may nakuha silang ebidensya na mali yung paggastos. Pero wala silang nakuhang ebidensya, paliwanag natin, mga kababayan, wala silang nakuhang ebidensya. Ang gusto lang nila ay deklara ng Supreme Court na unconstitutional, which is yun ay lehitimo, mga kababayan po natin. So malinaw,
na walang kakwenta-kwenta ang kanilang pinaglalaban, pero gusto pa rin nila ipaglaban ito, mga kababayan po natin. Bakit? Kasi Alam niya ang trabaho niya. Alam niya na makikinabang yung mga manok nila dito, mga kababayan po natin. Kaya ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, para hindi na sila makahanap pa ng butas, hindi na siya humingi ngayon ng confidential fund sa kanyang opisina at sa departamentong kanyang hawak. Ito ang Department of Education. So ngayon, ano na naman ang kanilang gawin para makahanap sila ng butas para tirahin itong si Vice President Sara Duterte. So, nag-iisip na ngayon sila. Dahil nagulat sila Ang inaakala nila kasi, ipaglalaban ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund. Lalong-lalo na, nag-leak nga sa media na ang mga senador, or majority ng mga senador, ay pabor na i-restore ang confidential fund ng Office of the Vice President. Sila mismo gusto nila ito ibalik. Pero kinagulat nila na siya mismo ay winidraw na ang kanyang request ng confidential fund. So, ganon kaingat ang ating Vice Presidente at para hindi na umano magkawatak-watak dahil nakikita niya na hati ang opinyon ng taong bayan sa confidential fund. So, para tapos na ang isyo sa confidential fund na umano hinihingi niya, ito ay winidraw niya. Na iginagulat nga ng mga kongresista at ng mga senador na hindi nila iniisip na i-withdraw pala ni Vice President Sara Duterte pagkatapos lumabas ang impormasyon na ibabalik ng mga senador. Alam niya na kung saan ilalagay ito. Kasi di naman ito na plinano na kahapon lang hiningi, ngayon binigay. Hindi. Yeah. These are pag-upo ni President Marcos, meron na siya, she hit the ground running, in other words, and she saw what was needed by her department. No? So, pagdating ng pera, alam niya kaagad kung saan niya ilalagay at nagamit. Pag nagamit mo ang budget na yan, na binigay sa iyo ng gobyerno, ibig sabihin, isang measure yan kung gaano ka kagaling na ahensya na napunta yung pera sa taong bayan. Kuha nyo? So, dito ako naiinis, no, dito sa kaso na ito kasi ginagawa ninyong tanga ang Pilipino. No, kasi they're trying to force that narrative that she's corrupt down our throats. No? They're forcing that and they really are underestimating and talagang the capacity of the Filipino people to understand how government works. Ginagawa nilang teleserye, no? They were trying to establish corruption related sa release of the 125 million funds. Ngayon, nang hindi nila ma-establish dahil sinabi ng COA, the report was regular. The utilization is in proper context of evaluation, no adverse. COA said that na? Yes, ma'am. Walang adverse finding. And nag-report na liquidate ito. And no less than nagsalita ang former Chief Justice of the Supreme Court, who happens to be the Executive Secretary now of the President Marcos Jr. Sabi niya, nasa batas yan, sinabi ng Korte Suprema, kapag within the executive branch, the President has the prerogative kung saan niya ipapadala o gagamitin ang kanyang pondo within the scope of the authority of the executive power ng Presidente. Therefore, kung nirelease yan ng Presidente upon advice ng kanyang mga abogado, former Senate President Juan Ponce Enrile na kinokonsulta niya, and former Chief Justice of the Supreme Court na alam ang batas tungkol dito, may ruling ito ng Supreme Court at wala namang bawal na pwedeng gawin at nakayang ipatupad ni Inday Sara Duterte, the second attack nila is hindi na yung validity ng paggamit ng pondo kung hindi ang transfer of fund. Ngayon, ang tanong sa kanila, no less than the Supreme Court, former Supreme Court Chief Justice, ang nag-cite ng mga provision ng Korte Suprema tungkol sa ganitong related case, ayaw pa rin maniwala. What's the purpose of this, Brother Franco, Miss Ina, Ma'am Lorraine? To sustain the propaganda attack and to sustain the demolition job against Sara Duterte. Kasi So, tingnan nyo mga kababayan po natin, yung pala ang kanilang purpose, to sustain the demolition job at pag-aatake kay Vice President Sara Duterte. So ngayon pa lang talagang gumagawa na sila ng kanilang pundasyon na ikakasira ng ating Vice President na posibleng tumakbo sa 2028. So dito, dahan-dahan nilang sirain. Kahit wala pa namang malinaw kung tatakbo ba itong si Vice President Sara Duterte o hindi.
sa 2028, sinisimula na nila mga kababayan po natin. Ito kasi ang problema. So pagka Vice President, ang iniisip nila ay tatakbo ng Pangulo. Ginawa na nila ito kay Binay. So ika nga binibinay, iniinday itong si Vice President Sara Duterte. So ngayon, ito ang sinisimula nila. Kaso hirap sila dito kay Vice President Sara Duterte dahil sadyang matalino po ang mga Duterte, mga kababayan po natin. Hindi pa nila naisip, may depensa na itong mga Duterte. So tingnan mo ang ginawa niya sa confidential fund, na ikinagulat nila. Akala nila ay i-demand niya ito dahil kaya niya mag-demand. Vice President siya, kaalyado niya yung mga nasa Senado. So walang magagawa ang House of Representatives kapag i-restore ng mga senador ang kanyang confidential fund. Alam niya na may babalik, pero hindi niya pinaglaban. Bakit? Para ito ay sampal doon sa House Speaker ng House of Representatives. Down na Nagda-die down na, hindi kumagat sa taong bayan. Ngayon, bumalik ang panawagan ng taong bayan, sila dapat ang buksan ng libro. Si Ontiveros, magpaliwanag siya kung saan niya pinupunta at dinadala ang kanyang extraordinary fund. Si Speaker Martin at lahat ng mga members ng Congress, including ang CPP, NPA, NDF, ngayon, nakuha na tuloy ang atensyon ng taong bayan sa tama at totoong issue na punta. Ano ang tama at totoong issue? Ang tama at totoong issue, accountability and transparency of funds. Sapagkat ang legality and utilization of funds sa 125 million na kinu-question nila, nabutata sila, nasupalpal sila dyan. At wala silang matatakbuhan kundi pilitin ng Supreme Court na mag-rule again on the same circumstance of the same subject matter na na-rule na ng Supreme Court in the previous cases of the same nature involving the transfer of funds from the office of the President. And by the way, ito po ay contingency fund ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., Brother Franco, Miss Ina and Ma'am Lorraine. Pag sinabing contingency fund, discretionary authority ng Presidente kung saan niya ibibigay. I have a question, Eric. Yes. Question to you. Si Barry Gutierrez headed this, no? So, Correct. he's Akbayan. Could you tell us again what Akbayan is, no? It's not CPP, no? Hindi. Ang Akbayan ay mga hilaw na komunista. May hilaw din pala na komunista sa ating bansa, mga kababayan po natin. So malinaw ang kanilang agenda na gumagawa sila ng sarili nilang pangalan. Kaya nag-iingay sila, lalo na itong dating Finance Undersecretary na si Magno, na tingnan mo kanyang bukang bibig ay puro anti-Marcos na, anti-gobyerno, anti-Duterte na. Mga kababayan po natin, na para sa kanila, ang pinakamagaling ay itong si Leni Robredo at itong si Ontiveros, na wala namang ginawa na kabutihan para sa ating bansa, kundi puro lamang reklamo, pamumulitika. Nagpupusturang komunista din daw. Pero wala silang NPA. Kaya ang tawag sa kanila, ideological rival of the CPP, NPA, NDF, nila Franz Castro, Raul Manuel, Tede Casino, at Arlene Brosas. Ideologically, hindi sila magkaisa. SOCDEM group ito. Social Democrats. Sina Franz Castro, ang kanilang mga binubuong mass base, not them. National Democrats. Pasingit, I'm sorry, Erica. Pasingit, I'm sorry. Yung kay Barry Gutierrez kasi, I'm curious about it. Kasi abogado pala ito, no? Lawyer. Abogado pala siya, tapos nagkongresista pa siya. So, alam niya, itong kaso na fina-file niya, nuisance yan. Nuisance case. Walang kwentang kaso yan. So, Eric, kung maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang intent nitong sila Barry Gutierrez? Yes, no? I think they're establishing, mga kababayan, ng alliances not only with the CPP, NPA, NDF, but also with the group of Martin Romualdez para i-sustain ang atake kay Inday Sara. Remember, Brother Franco, Miss Ina, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nagkaroon po ng lakas ng loob ang CPP, NPA, NDF na magbuo ng network to abolish confidential fund. Kasama sila Barry Gutierrez doon. Kasama doon ang grupo ng Akbayan at iba pang mga political blocks. Pero doon sa create nila na network of alliance. network na yan, wala silang hinihingi na buksan ang audit sa anong tawag, extraordinary fund. Barry, bakit ka naman ganon, Barry? Walang kwenta. Kasi nakatanggap tayo ng balita Fake dito, naman ito. more than 250 million ang extraordinary fund ni Risa Ontiveros.
Kaya ayaw niyang pabuksan. So kung hindi totoo yan, buksan niya. So talagang yung binuo nila na grupo na yan, halatang halata na pamumulitika lang ang ginagawa at hindi good governance ang talagang gusto mo, Barry. Tama. No, kasi Clear. kung gusto mo talaga ng good governance, hihingiin mo yung hinihingi ng taong bayan. Yes. Liquidation ng extraordinary funds na yan. So, Kasi ang Barry, 125 million ba yan? liquidated na, Yeah. reported Yes. na, evaluated na, and Tsaka audited hindi na. mo siya buti Oh academic my. na. It's already done. Yan, Dan- nasabi na. Sisirain na lang nila yung imahe ni Ni Vice Inday President. Sara. Tsaka damay-damay yun Office of the President. Bakit hindi nila ano yun? Bakit sino hindi siya nag-grant, question? diba? Oo nga. Si Hinday talaga yung So halata mga kababayan po natin na talagang si Vice President Sara Duterte lang ang kanilang binabakbakan na siya ay humingi lang, tumanggap. Hindi naman siya nag-release ng fund pero siya ang binabanatan. So ito nga mga kababayan po natin nakakagulat mayroon palang 250 million umano na nakukuha na confidential fund itong si Senator Risa Hontiveros. So yan ang mga na-receive na intel nga ng Mika Eric, mga kababayan po natin. Kung totoo ba ito o hindi, abay dapat din i-liquidate yan ni Senator Risa Hontiveros dahil ang pinag-iinitan nila na 125 million na confidential fund mula sa contingent fund ng Office of the President na binigay kay Vice President Sara Duterte ay liquidated na pala, mga kababayan po natin. Reported na, nasakuha na ang report. So ano pa ang kanilang inaangal dahil ito ay may resibo na. Bakit hindi kanila ilabas ang kanilang extraordinary expenses kagaya dyan sa House of Representatives at pinapalabas nila ngayon na sila ang inaatake? Kaya para sa inyong sariling komento at opinion mga kababayan po natin, kung gusto nyo makialam sa mainit na isyu na nangyayari sa ating bansa, huwag kalimutan mag-iwan ang inyong komento sa ating comment section. Maraming salamat, kababayan.